Now, God's desire for us is to grow according to His Son, or in the likeness of the image of His Son, Jesus Christ. Amen? And we do hope na patuloy po tayo na nagdanais na lumago sa ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. And we are serving God who is a supernatural God. We serve God who is limitless. And in Him, there is no boundaries. Okay, lahat ng bagay ay Kanyang magagawa. Lalong-lalo na po doon sa mga patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. You know what? Miracles does not occur in the realm of possibles. Ay ang mga himala ng Diyos, ito po ay hindi natin mararanasan, o usually hindi po ito ma-manifest doon sa mga bagay na para sa atin ay posible o kaya nating gawin. Miracles occurs kapag ang mga bagay po na ating inaasahan sa Diyos, alam natin sa ating sarili na ito'y hindi natin kaya at wala tayong magagawa. Kaya yung ating pag-asa, ibinibigay natin sa Kanya o doon natin inilalagay sa Kanya. Kawawa yung mga tao na yung kanilang inaasahan o yung kanilang pagtitiwala ay nasa kanilang sarili o nasa kanilang kapwa-tao. Yan po yung sinasabi ng Scripture in the book of Jeremiah. Sinumpa yung tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa. Pero pinagpala yung tao na yung kanyang pagtitiwala ay sa Panginoon lamang. Amen po ba? Kaya kapag tayo ay sa Panginoon nakatingin at yung ating mga mata ay doon lagi natin itinututok sa Panginoon, imposible po na tayo'y matisod. Hindi po tayo basta-basta naapektuhan ng mga sitwasyon o maging ng mga kinikilos ng mga tao na nakapalibot sa atin o mga tao na ating nakakasalamuha at nakikita. We feel secure. Amen po ba? Now today, we will talk about God. My topic for today is God our sufficiency. Amen? Ang Diyos ay ang ating kasapatan. Amen po ba? Sapat ba si Lord sa buhay mo? Sa akin po, sapat ang Diyos at siya po ay sobra-sobra. Wala akong ibang kailangan kundi ang Diyos. Wala po tayong ibang kailangan sa mundong ito kundi ang Diyos. Dahil lahat ng pangailangan natin nasa Diyos. At siya po yung solusyon. Now in 2 Corinthians chapter 3 verse 5, it says, this is our main text for this topic. It says here, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. And the other translation, it says, ang ginamit po na salita ay competent. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. You know what? Being competence is having necessary or ability or having the knowledge or skill to do something successfully. Yan po yung ibig sabihin ng competence. Ikaw po ay mayroong kakayanan. Ikaw po ay mayroong kakayahan na gawin yung isang bagay na matakumpay. But you know what? Our competence must be from God. Our competence comes
from God. Lahat po ng ginagawa natin, kinakailangan, ito po ay napangyayari, ito po ay naggagawa according to God's will. Amen? Kinakailangan po lahat-lahat ng meron tayo sa buhay natin, we acknowledge God always. Amen po ba? Now here in Tagalog, it says, hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay nagmumula sa Diyos o buhat sa Diyos o nanggagaling sa Panginoon. Now, the question is, are you sufficient? Are you content? Kasi yan po yung ibig sabihin ng salitang sufficient or sufficiency. Ang ibig sabihin po niyan, enough. Talagang sapat. Now, malamang sasabihin mo, Pastor, hindi pa po ako kontento. Kaya nga, mas kailangan mo ang Diyos. Mas kailangan mo si Lord. Dahil sa Kanya natin makakamtan yung kakontentuhan na ating hinahanap. Okay, sufficient means enough. Pag ikaw ay sufficient, ibig sabihin you are satisfied. You have plenty. And abundant. Ikaw po ay sumasagana sa mabuting bagay. Ang kasaganahan po, ito po ay hindi lamang po pumapatungkol sa mga bagay ng mundong ito. Ito po ay pumapatungkol sa Diyos na ipinaparanas niya sa atin yung kanyang kabutihan araw-araw. You see in all the situation that you have that God is good. Mabuti ang Diyos. Ay, mayroong pangyayari na negatibo, but beyond that events, you always see that God is good. Mabuti ang Diyos. Amen po ba? Meron tayong mga bayaran. Well, God is good. Mabuti ang Diyos. At kapag yan po yung ating mentality, we became excited na tayo po ay magpatuloy. Excited po tayo na yung bukas ay atin pa pong maranasan. Hindi yung parang ngayon pa lang ayaw mo nang mabuhay dahil hindi mo makita yung kabutihan ng Diyos. Now, when you see in your eyes na ang Diyos ay mabuti, you will be excited to wake up every day. Amen? Pero kapag hindi mo nakikita ang kabutihan ng Diyos, ang palagi mong iniisip, kailan kaya matatapos ang araw na ito? Or, kailan ka pa ba, Lord, babalik? Amen po ba? Usually, yan po yung nagiging laman ng ating isipan. But you know what? God has more good things na inihanda niya po sa bawat isa sa atin. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen? Sa Diyos po tayo tumingin. Sa Diyos po tayo, sabi ko nga sa ilan, sa Diyos po tayo magpasikat. When we delight ourselves to God, then He will give the desires of our heart. Ano ba yung mga nasa ng puso mo? Well, the Bible says, the Word of God tells us that we must delight ourselves in the Lord. Kinakailangan unahin natin palagi ang Panginoon. We must prioritize God in our life. And He will give you the desires of your heart. Now,
We always have sufficiency when God is our supply. Now kapag ang Diyos po yung ating supply, siya po yung pinagmumulan ng lahat ng ating mga pangangailangan, sa Kanya po tayo umaasa, parang ginagawa po natin yung ating sarili. We acknowledge in ourselves that we are nothing without God. Wala tayong matatanggap kung wala ang Diyos. Now, we always have sufficiency when God is our supply. God has enough food and water to satisfy us. Now, at food and waters, this is the basic need of a person or of the human being. So, ito po yung ating kinakailangan, pagkain at inumin araw-araw. Ang Diyos po ay hindi po nauubusan ng supply. Amen po ba? Now in Exodus chapter 16 verses 11 and 12, sabi po dito, the Lord said to Moses, I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God. Naroon po sila sa Egypt. Wala silang makain. Wala silang mainom. Yung karamihan sa kanila ay nagrereklamo. Dahil nga sa kailang paglalakbay, sila ay nagugutom at nauuhaw. So of course, they were in the desert that time. Sila po ay nasa ilang. Normal, wala po doong nabubuhay. Wala silang makain, ni walang anumang halaman o bungang kahoy na tumutubo. Kahit sila maghukay ng malalim na balon, wala rin silang mapapala dahil walang tubig. Malamang makatagpo sila ng langis. O kaya naman, kung halaman, cactus. So dito po, pinapakita na God knows what you need. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan araw-araw. Alam niya na kailangan mo ng pagkain. Alam niya na kailangan mo ng inumin. At kung paano tumutugon ang Diyos noong unang panahon sa mga nagtitiwala sa Kanya, ganun din po lahat ng umaasa sa Kanya ngayon. At sa darating na panahon, patuloy po siya na magsusupply. Amen? Mga kapatid, obligasyon ka ng Diyos. Kahit anong tanda mo na, anong edad mo na, ang totoo, hindi mo alam lahat ng bagay at hindi mo alam lahat ng paraan. Maubusan ka ng paraan. Kaya, bata man o binata, dalaga, magulang o may edad na, lahat po, ang kailangan walang iba kundi ang Diyos. God will supply their needs. Amen? Siya po yung ating kailangan araw-araw. Now in John chapter 6, verse 35, it says, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. In John chapter 4, verse 10, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Ayan, nung sinabi ng Panginoon in verse 36, I am the bread of life. He who believes in me shall never be hungry. Ako ang tinapay ng buhay. Siya na naniniwala sa akin ay kailanmay hindi na magugutom. Of course, physically, nakakaranas tayo ng gutom. But you know what? Jesus pertains what He says in order for us
to know what satisfaction is. Kung kanino po tayo mapupuno, kung saan po natin matatagpuan yung ating kasapatan. Walang iba kundi sa Panginoong Hesus lamang. He is the bread of life. At lahat ng nagtitiwala at naniniwala sa Kanya ay hindi na po magugutom. They will be satisfied. They will feel that Jesus is enough. They will feel that they are complete in Christ. Amen? Kaya kapag si Kristo ay nasa buhay mo, ikaw ay kompleto. Sa isip mo lang yan, kulang ka. Kapag, when we measure completeness, kapag minimeasure natin yung kakumpletuhan, ay nakabase sa mga bagay na meron tayo o meron yung iba. But you know what? True completeness is in Christ. Whatever your situation is, whatever things do you have, nasaan ka man ngayon, anuman yung kalagayan mo ngayon, if you have in Christ in your heart, then you are complete. And that is enough na ikaw ay deep within your heart, maranasan mo yung seguridad. You are secure. Of course, there are so many things that we desire, but we must wait. Kasi alam natin, nariyan lang yung mga bagay na yan na ating minimiti o mga hinahangad. And in due time or in proper time, it will come. Habang ikaw ay patuloy na namumuhay at nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? Time will come. Umasa ka sa Diyos. Yung mga bagay na hinahangad mo, yung mga bagay na nais mo na magkaroon ng solusyon, well, God is the solution. Jesus is the answer. Kaya sabi dito ng Panginoon sa Samaritan woman, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Sabi ng Panginoon, kung kilala mo, kung sino itong kaloob ng Diyos, ang regalo ng Diyos, at sino yung humihingi sa iyo ng tubig, malamang, hihingi ka sa Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Kapag tayo po ay nauuhaw, lumapit po tayo sa Panginoon. I'm not talking about here kung nauuhaw ka physically, kung nauuhaw kayo may tubig sa likod. But if you felt deep within your heart or deep within your spirit that there is lackness, and it seems that you are thirsty and you are hungry for something, you must come to God. Lumapit ka sa Diyos. Okay? Mga dalaga, wag kagad doon sa mga kuya. O mga binata, wag kagad doon sa mga ate. O wag kagad doon sa mga boyfriend or girlfriend. Unang-una mong lapitan ang Diyos. O mga nanay at tatay, wag kagad doon sa mga kapatid o sa mga magulang nyo kung buhay pa. Lapit agad sa Panginoon. Kasi kapag inuna mo yung tao, ay tiyak, masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang. Kaya mas mabuti na lumapit tayo sa Diyos. At kapag lumapit tayo sa Diyos, He will guide you. He will guide us kung ano yung dapat nating gawin. And we will try something. At kapag hindi gumana, okay lang. You are not affected. Dahil yung pagtitiwala mo nasa Diyos. Of course, when I face difficulties in life,
Ako po ay kumukonsulta sa Diyos. Pagkatapos kong kumonsulta sa Diyos, ako po ay gumagawa ng paraan. At kapag nagawa ko na lahat ng paraan, sasabihin ko sa Panginoon, well, Lord, I've done all the things or all the strategies that I need in order for these things or for my difficulties na magkaroon ng solution. Well, wala talaga. At ngayon, dahil wala, ikaw na bahala. Okay, God, please take over. Now, when God takes over the difficulties or the situation na kinaroroonan mo, then doon mo makikita marami siyang surprises. At palagi kang, at mas lalo kang ma-excite dahil sa paraan ng Diyos. At doon mo nararanasan yung himala. Hello? Yung mga bagay na kaya mo, ibig sabihin, posible yan. Pero yung mga bagay na imposible at hindi mo kaya, sa Diyos, posible pa rin yan. Kaya doon ka sa mga bagay na parang walang solusyon at hindi mo kaya. Yun yung paniwalaan mo sa Kanya. At doon ka sa Kanya magtiwala. Amen po ba? Now, Jesus is the bread of life and He is the living water. He satisfies our need. He satisfies our hungry. At maging yung uhaw natin, siya po yung nagpupuno. Kaya nga, wala tayong ibang kailangan, kundi siya. Amen? Now, Philippians 4:19, it says, God will supply all your need, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. My God, your God, shall supply all we need according to His riches and glory through Christ Jesus or in Christ Jesus. Siya po yung magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Mga kapatid, ano yung kailangan mo? Jesus is your supply. Magtiwala ka lang sa Kanya. Huwag kang matakot. Only believe. All things are possible if you believe. Only believe. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Maniwala ka lang sa Panginoon. Siya po yung magbibigay ng solusyon. Kapit lang sa Lord. Huwag matakot. Lugi ka kung matatakot ka. Huwag mong alalahanin yung nakaraan. Kasi wala na yon. At huwag mo ring alalahanin yung hinaharap o yung future kasi wala pa yon. Yung mahalaga, yung ngayon. Amen? Yung ngayon, yung panampalataya na meron ka at pagtitiwala sa Panginoon. Yun yung i-enjoy mo. Amen po ba? Kasi kung matatakot ka at mag-aalala ka, lugi ka. Di mo nga alam kung buhay ka pa bukas. At kung marami ka pang mga inaalala nung mga nakaraan, hindi mo na may babalik yon. Kaya kapag nabuhay ka sa nakaraan, wala kang pupuntahan. Tatanda ka ng ano yon? Paorong. Ay tatanda ka ng patras. Ay, yung mga nanakit sa inyo nung nakaraan, kalimutan nyo na yon kasi wala na yon. Yung mga nang iwan sa inyo o hindi nagpautang sa inyo, kalimutan nyo na yon kasi tapos na yon. All you need to do now is to be happy. Enjoy mo yung pagtitiwala at pananampalataya mo sa Panginoon. Amen po ba? God will supply all your need according to His riches in glory by Christ
Jesus. Now, number 2, when God provide, He is able to provide sufficiently. Now, kapag ang Diyos ay mag-supply po sa atin o i-provide po yung ating pangailangan, ito po ay hindi kulang, kundi ito po ay sakto at minsan sobra o may bonus ka pa. Now in Mark chapter 6 verses 42 up to 44, it says, "So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragments and of the fish. Now those who had eaten the loaves were about 5,000. So, ibig sabihin, dito pinapakita na kung papaano ang Diyos nag-provide ng pagkain sa libo-libo at meron pa pong sobra, ganun din po sa atin. Ang Diyos, kaya po tayong pakainin. Always remember Matthew chapter 6, ang mga ibon wala po yang trabaho, wala rin yang ginagawa. And yet, sila po ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Mas mahalaga ba ang ibon kaysa sayo sa paningin ng Diyos? You know what? Tayo po ay mga tao na kanyang nilalang. Kung itong mga hayop na ito o kahit yung mga damo hindi pinapabayaan ng Panginoon, gaano ka pa? Kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Imposible naman na mas mabait ka pa kaysa sa Kanya. O lahat ng magulang, taas ang kamay. Magulang, hindi parents. May pumapasok sa isip ko patungkol sa salitang magulang. Wari-wari kasi ako, yung sigurista. Ay lahat ng magulang or parents. Lahat naman tayo, di ba, mababait sa mga anak natin. Wala naman ditong masamang magulang. Yung nais natin maibigay sa ating mga anak kung ano yung kanilang kailangan. Of course, kung pwede, lahat ng pagkain, masustansya, yun yung ating lulutuin. Hanggat meron tayong pera na pambili, yun yung nais natin na ihain sa hapagkainan. Amen? So, tingnan mo na lang yung sarili mo. Kung ikaw na magulang, naghahanangad ka ng mabuting bagay para sa iyong mga anak na ibibigay mo, how much more ang Diyos? Hello? Imposible namang mas mabait ka pa kaysa sa Diyos. O mas lalong imposible na mas mapagbigay ka kaysa kay Lord. So hindi po natin pwedeng lampasan o higitan yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Now in Mark chapter 8 verses 8 and 9, sabi po dito, He also feeds the 4,000 men with 7 loaves and few fishes. So they ate and were filled, and they took up 7 large baskets of leftover fragments. Now those who had eaten were about 4,000, and He sent them away. Ayaw ng Diyos na mayroong nagugutom. At ayaw ng Diyos na yung kanyang mga anak ay nagugutom. Pwede ka lang magutom kung ikaw ay nagfa-fasting. Hello? Pag fasting ka, talagang magugutom ka. Kasi nga, itutuon mo yung sarili mo sa pananalangin at sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mayroong mga taong nagugutom. Kaya bilang tayo, mga anak ng Diyos, kapag nakikita tayo ng mga nagugutom, ang ating pong rule ay pakainin o tulungan itong mga nagugutom. So, paano ka makakatulong kung ikaw mismo gutom? Pakisabi sa iyong katabi, Jesus wants to feed you.
Jesus wants you to be full. Nais ng Diyos na ikaw ay mabusog. Amen? So, kung ang Panginoon ay yung kanyang kasama, si Lord, ano yan, mahilig sa feast. Okay, yung una niyang ginawang milagro ay doon sa Kana. Diba? Merong kainan doon. Kaya nga, tinatawag siya ng mga Pariseo na friend of the sinners, glutons, at saka ng mga lasinggero, ng mga tax collector, at ng mga publikano. Kasi dumadalo siya sa mga party at mga kainan. For what purpose? Of course, hindi lang para kumain, kundi yung priority ay hanapin yung mga nangangawala at yung mga nagwawala. Sila ay pagalingin at pakalmahin o bigyan ng kapayapaan. Of course, kapag nagwawala, kinakailangan kumalma. So, kapag kumalma, doon lang mapapayapa. So, makikita natin, it is God's will for you and I na talagang kumain at mabusog. Kaya sabi nga ni King Solomon, kung mabasa nyo in the book of Ecclesiastes, mabuting gawin ng isang tao ang kumain at uminom at i-enjoy lahat ng kanyang pinagpaguran. O kaysa magmukmuk ka at mamroblema sa isang araw, mabuti pa kumain ka at uminom. Amen? Magpakabusog ka, treat yourself. Kasi kapag nagmukmuk ka, lugi ka. Tatamaan ka ng depression. Amen? Kasi yan talaga yung nangyayari kapag nagmukmuk ka, then mag-isa ka na lang, feeling mo, you and I, you alone against the world. Hindi you and I against the world. You alone. May laban sa'yo lahat. Pinagkakaisaan ka. Wala kang kakampi. Kaya mag-isa ka na lang. At pag mayroong salita na, mayroong nag-encourage sa'yo na mabuti naman yung intention, feeling mo mayroong masamang plinaplano sa'yo. Bakit? Dahil tinamaan ka na ng kalungkutan at pinayagan mo na mag-penetrate sa puso't isipan mo. So, kaya ang dala-dala mo palagi, problema. Okay? Kahit saan ka magpunta, dahil yung problema nasa isip at nasa puso mo, yun yung dala-dala mo. So, malungkot ka. Lumipas na lang yung 1 oras, 2 oras, 5 oras, kalahating araw, at buong araw, nandun ka pa rin. So, lugi ka. Marami na yung oras na nasayang. Kaya mas mabuti na ikaw po ay mag-enjoy, kumain. Okay, kung ano yung pera na meron ka, enjoy mo yan. Okay, huwag kang malungkot. Ikaw mismo yung mag-encourage sa sarili mo. Amen. Now, kalooban po ng Diyos na ikaw at ako ay mabusog at sumagana. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw bilang kanyang anak ay maghirap. Amen? Hindi niya po yun kalooban. Marahil mayroong mga pagsubok, pero hindi po yan palagi. Bilog ang mundo, mga kapatid. Yan po ay nag-rotate. So, hindi palaging nasa baba, hindi rin palaging nasa taas. Amen? The important is, meron kang kapayapaan at settled yung isipan mo sa Panginoon. You must not be affected to the situation na kinalalagyan mo. Amen po ba? Our sufficiency is in God. God is our sufficiency. Amen?
Now in 1 Kings chapter 17 verse 9 up to verse 15, sabi po dito, "Arise and go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you." So Elijah arose, went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, "Please bring me a little water in a cup, that I may drink." Verse 11, "And as she was going to get it, he called to her and said, "Please bring me a morsel of bread in your hand." So she said, "As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die." And Elijah said to her, "Do not fear. Go and do as you have said, but make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son." In verse 14, "For thus says the Lord your God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth." So she went away and did according to the word of Elijah, as she and he and her household ate for many days. Amen po ba? We know this story. Alam po natin yung pangyayari na ito. Now, ilang taon po yung drought? How many years the drought last? Ilang taon? 3.5. 3.5 years. Nagkaroon po ng great famine at taggutom, walang ulan. Hindi mabungkal yung lupa. Imagine niyo po, itong babaeng ito, nung ipinagamit niya yung kakaunting bagay na meron siya, pinagkatiwala niya sa Diyos doon sa man of God, hindi po sila naubusan ng supply for 3.5 years. Kasi nga, during their situation, sila po ay nawawalan na ng pag-asa. Sabi ng man of God, sabi ng man of God, "Bigyan mo ako ng makain at may inom." Sabi naman ng babaeng ito, "As long the Lord lives, hanggat nabubuhay ang Diyos, I swear," sinasabi ko po, wala na po akong ibang mayahanda maliban dito. Isang saingan, isang lutuan na lang po ito. At kakain kami ng aking anak, and then pagkatapos nun, ready na kami na mamatay. Kasi nga, wala nang ibang pagkain. Pero yung nangyari, nung ipinagkatiwala ng babaeng ito yung kanyang pangangailangan sa Diyos, God was able to multiply it, and it sustains them for 3.5 years. Hallelujah! Amen po ba? Yung pang isang araw, hindi pang isang araw, actually, yung pang isang kainan na lang, 1 meal, pinaabot ng Diyos ng 3.5 taon. Hello! Hindi ba yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng mga himala? Amen? So yung problema mo ngayon, it's simple. At kayang-kayang solusyonan ng Diyos. Kung mayroon kang problema ngayon, mas marami pang tao ang mayroong mas malalang problema na kinakaharap kaysa sa sitwasyon mo. At ang nangyayari, para kang nawawalan ng pag-asa.
You know what? Just thank the Lord in everything that you have. Pasalamatan mo ang Diyos kung ano yung meron ka ngayon, ipagkatiwala mo sa Kanya. Hello. So in the book of Matthew, ilan yun? 7 tinapay yung pinaghati-hati ng Panginoon at napakain yung ilan? 5,000. At ilan yung sobra? 7 baskets. Okay? Dito, in the book of Mark, ilang pirasong tinapay lang at iilang isda, mas konti. Napakain yung 4,000 at ilan yung sumobra? Meron pa pong 12 baskets. Okay? Marami pa pong natira. You know what? People of God, yung mga bagay, okay, yung maliliit na bagay na meron tayo, kapag ito po ay ating ipinagkatiwala sa Diyos, ibinigay sa Diyos, He can use it mightily. At pwede po na ito po yung panggagalingan ng supply na kung saan hindi nauubos. Hello, huwag kang sigurista. Okay, kasi kung titingnan ninyo dito yung babae, kung sigurista itong babae, kung magulang, sa isip-isip niya, bakit ko gagawin? Last meal na nga to eh. So hahatian pa kita. Para na nga to sa amin, ang aking anak. But you know what? He chose to trust God. At sinunod niya kung ano yung sinasabi ng servant of God. At doon niya naranasan yung patuloy na pagsusupply ng Panginoon. Amen. Hindi naubos yung oil. Unlimited. Hindi ko alam kung ilang araw yung tumutulo. Okay? Sabi ng Bible, hanggang sa napuno lahat ng lalagyan. At yung lahat ng lalagyan na yon ay sufficient so that they can survive that drought. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Ang Diyos ang iyong kasapatan, ang Diyos ang ating kasapatan. Amen po ba? Now, number 3, this is the last point. Now, minsan, iniisip natin o nararamdaman natin na parang kulang. Okay? O hindi natin kaya kapag si Lord ay humihingi sa atin ng mga bagay na parang hindi natin kayang gawin. Like, halimbawa, when God challenges you to give something important to you, eh, minsan niisip natin, parang ang hirap man nito, Lord. Eh, hindi sapat, kulang na nga. Hihingin mo pa o ipapabigay mo pa o ibibigay ko pa. Diba? Mayroong mga ganong sitwasyon. Gipit na nga tayo, parang mas lalo tayong magigipit sa nire-require ng Panginoon. We feel insufficient when God asking us to serve Him in a new or unfamiliar way. Kapag hindi tayo sanay, hindi tayo pamilyar, nakikita natin sa sarili natin, hindi ko to kaya. Or parang kulang. Now in John chapter 6, verses 5 to 7, sabi po dito, Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, Where shall we buy bread that these may eat? But note, but this He said to test Him, for He Himself knew what He would do. Philip answered Him, 200
denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. O sabi ng Panginoon kay Philip, saan tayo po pwedeng makabili ng tinapay? Kasi kinakailangan natin pakainin itong libu-libong tao na sumusunod sa atin. Pero sabi po dito, binanggit lamang yun ng Panginoong Hesus upang subukin yung kanyang disipulo na si Philip. Ay, dahil ang katotohanan, alam ng Panginoon kung ano yung kanyang gagawin. Si Lord ay hindi naubusan ng paraan. So malamang yung hinihintay ng Lord na sagot ni Philip, sasabihin dapat ni Philip na walang problema. Kasama ka naman namin. So you can feed all of them. Pero yung nangyari, na problema si Philip. Ano ba naman to si Lord? Binigyan pa ako ng problema. O kahit 200 denarii worth of bread, hindi po to kakasya para mapakain ang lahat ng ito. But the question is, napakain po ba lahat ng tao? They all eat. At sila pong lahat ay nabusog dahil sa ginawa ng Panginoon. Hello? So, kaya nga po, hindi tayo dapat matakot because God is enough. He is sufficient. Amen? May utang ka? Well, God is sufficient. May sakit ka? Well, God is sufficient. Discouraged ka? Well, God is there and He is sufficient to encourage you. Ikaw ay mayroong kinatatakutan, huwag kang matakot because God is enough. Siya ang bahala sa iyo, mga kapatid. Kung paano na siya yung bahala sa akin at siya yung bahala sa inyo, siya po yung bahala sa ating lahat. So, ang mahirap kasi minsan, merong mga bagay na hindi natin ipinagkakatiwala sa Diyos. Sasabihin natin, Diyos ko naman, kay liit na bagay, ipapapa sa Diyos mo pa. Kaya nga, lahat ng bagay, malaki man yan o maliit, ipagpasa Diyos mo. Sa Kanya ka umasa. Sa Kanya ka magtiwala. Ang sarap kayang maghihintay ka lang sa gagawin ni Lord. Mas masarap yon kaysa mag-i-effort ka pa masyado. Mga problema ka at tatamaan ka ng mga sakit dahil humihina yung iyong immune system, dahil hindi ka makatulog sa problema, na-stress ka, and then mas marami yung nahuhulog na buhok araw-araw, at ikaw ay mas lalong tumatanda. Bakit? Dahil hindi mo pinagkakatiwala lahat sa Panginoon. Kinakailangan po lahat po ay pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Now in 2 Kings chapter 4 verse 42, it says here, Then a man came from Baal-Shalisha and brought the man of God bread of the first fruits, 20 loaves of barley bread, and newly ripened grain in his knapsack. And he said, Give it to the people that they may eat. Verse 43, But his servant said, What? Shall I set this before 100 men? He said again, Give it to the people, that they may eat. For thus says the Lord, They shall eat and have some left over. So he set it before them, and they ate and had some left over
according to the word of the Lord. Mga kapatid, ano ang sinasabi sa inyo ng salita ng Diyos? I believe here, every one of us, there is an specific word na sinasabi si Lord ayon sa iyong sitwasyon. Magkakaiba po tayo ng kinakahirap, magkakaiba po tayo ng sitwasyon, iba-iba po yung klase ng mga bagay na ating pinoproblema. But God has a specific word for you. Ano yon? Yun po yung paniwalaan mo. Yun yung tanggapin mo. Doon ka maging excited and you will see the result. You will see that God will do the rest. Kapag may sinabi ang Diyos, hindi po siya magkakamali. Hello? Kapag may sinabi ang Diyos, hindi po siya magkakamali. Tiyak po, mangyayari yan. Kung ano yung inaasahan mo sa Kanya, mangyari sa'yo. Kung ano yung inaasahan mo sa Kanya, mangyari nawa sa'yo. Hello? Ang mahirap lang dito kung negatibo yung inaasahan mo sa Kanya. So, kung ano yung inaasahan mo sa Kanya, mga kapatid, mangyari po sa inyo, ayon sa inyong pinapaniwalaan sa Kanyang mga pangako at sa Kanyang mga salita. So dito, iniisip ng tao, hindi ito kakasya. Sabi ng man of God, just serve it to the people. Give it to the people. Because the word of the Lord says, hindi yan mauubos. Sobra yan. So, sobra pa yan. And then, when you obey, hindi nga naubos. Mayroon pa pong sobra. Amen. Hello. Gusto niyo ba ng hindi kayo na uubusan? Gusto niyo ba na palaging mayroong extra? Alam niyo ko po, kapag may extra, you always enjoy. Di po ba? Doon tayo mas lalong nagiging galante. Amen? Mas galante. Minsan nga, galante nga tayo kahit nagigipit. How much more kung sobra? Di ba? We always give. Kaya nga po, dito sa pagsunod natin at pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus lamang, doon mo po mararanasan yung Kanyang kamay na patuloy ka na inaabot at kumikilos sa buhay mo. Hello? We need to become wise. Kagaya nung binabanggit doon sa Matthew chapter 7, verses 24 up to the following verses. Dapat po tayo po ay mga Kristiyano po na nakikinig, tagapakinig ng salita ng Diyos at ginagawa po natin kung ano po yung ating napapakinggan. Kasi po kung nakikinig lamang tayo, pero hindi naman natin ina-apply, hindi natin ginagawa o hindi natin pinapamuhay yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, we are just like a foolish man who built his house upon the sand. Tayo po'y magiging kagaya ng mga mangmang o isang mangmang na tao na nagtayo ng kanyang bahay doon sa buhanginan. Dumating ang bagyo, dumating ang baha, umihip yung malakas na hangin. Ano yung nangyari? Wasak na wasak yung bahay. Wasak na wasak yung buhay. That's why we need to be wise, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, be wise like a serpent, be humble like a dove.
kinakailangan mong manigurado sa sinasabi ng salita ng Diyos. And through that, you will understand security. Amen po ba? Now, the last scripture po na aking babasahin, sabi po dito in 2 Corinthians 12 verse 9, "But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Ang biyaya ng Diyos, sapat sa atin araw-araw. Mga kapatid, mahina tayo. Amen? Lahat tayo dito mahina, wala pong malakas. Kaya nga, kung mahina tayo, dapat umasa tayo sa Diyos. Dahil kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, sa pamagitan ng ating kahinaan, doon natin mas lalong nararanasan ang kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, "When I am weak, I am strong." Bakit? Dahil yung kanyang pagtitiwala wala sa kanyang sarili, kundi yung kanyang pagtitiwala nasa Diyos. Yung kanyang pagtitiwala wala sa ibang tao, kundi yung kanyang pagtitiwala sa Diyos lamang. Amen. Kasi kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, doon ka malakas. Kung nagtitiwala ka sa sarili mo at sa kapwa mo tao, ang katotohanan niyan, doon ka mahina. Doon ka mabilis ma-discourage. At doon ka makakaranas ng panghihina. Kapag tumingin tayo po sa Diyos, hindi po talaga tayo mamroblema. Namomroblema tayo kapag una, tumingin tayo sa tao at tumingin tayo sa sitwasyon. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Baka mamroblema ka dyan. Lalo pag magkwento niyan ng kanyang kalagayan. Okay? Pero ikwento nyo at pag-usapan nyo yung salita ng Diyos. Tatatag kayo at titibay, hindi kayo mo problema. Pero pag-usapan nyo yung sitwasyon ng iba, sitwasyon nyo, o mga problema nyo, ay lalo kayong manghihina. Amen? Lalo kayong manghihina. Dahil nakatingin kayo doon sa tao at sa sarili nyong mga sitwasyon. Pero kung titingin kayo sa Diyos at sino ang Diyos at kung ano ang Diyos at kung ano yung kanyang magagawa, you will be encouraged at ikaw ay sasaya. Excited ka na harapin yung future o yung mga paparating. Hello! Pero kung nakatingin ka doon sa problema mo, marami kang bayarin, well, you will never be excited about tomorrow. Matatakot ka. Ano ba to? Darating na yung araw ng bukas. Parang yung pakiramdam mo, ayaw mo nang gumising. So, lugi ka. That's why you need to enjoy what you have right now. Kung ano yung meron ka ngayon, maging masaya ka. Kung tortang talong lang yung ulam mo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Huwag kang magmukmok. Hello? O kung ginisang hipon lang yung inalmusal mo kanina, okay yun. Kaysa naman umiyak ka ng umiyak, ginisang hipon lang. Problema mo yon, wala sa Diyos yung problema. Amen? Instead na problemahin mo yung mga problema, so enjoy mo na lang
yung pwedeng gawin ng Lord sa sitwasyon mo o sa mga problema na meron ka. Amen. God is our sufficiency. We are content. Kinakailangan tayo po ay kontento sa Kanya. Amen po ba? Naunawaan ba natin, mga kapatid? Sige po, hinihiling ko po na ang lahat ay tumayo. At tayo po'y patuloy na lumapit sa Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Oh, we bless your name, God. We thank you for the word of hope. We thank you, Lord God, for the word of encouragement. We thank you, Lord God, for the word of life. Jesus, you are the one that we really need in this life. Hallelujah. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos. God knows your situation. Alam ng Diyos yung mga bagay na iniisip mo. Alam ng Diyos yung kalagayan mo. And this is the time na lahat ng meron ka, lahat ng meron tayo, isurrender mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo lamang sa Kanya, and choose not to fear, but only believe. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are good, Lord. You are faithful, God. Hallelujah. Oh, we bless your name, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, God, you are worthy of all praise. Your grace is sufficient for me. Your strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Grace is sufficient for me. Once again, His grace is sufficient. Grace is sufficient for me. It's made it perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. Grace is sufficient for me. Strength is made perfect when I am weak. All that I cling to, I lay at your feet. Your grace is sufficient for me. I'm no longer striving to merit your love.
Lord God, your mercy. Mercy has triumphed, the righteous be judged. So now by your grace I am free. Hallelujah. Hallelujah. By your grace, Lord God, we are saved. By your grace, we are free. Free from the power of darkness. Free from the power of sin. Free from the power of guilt. Free from the bondage of fear. And free, Lord God, from the sting of hopelessness. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang aming kasapatan. Ikaw ang aming kakompletuhan. At Ikaw po ang siyang pumupuno sa bawat isa. Kami po ay mahina pero Ikaw ay malakas. Kaya po Ikaw ang aming kalakasan. Kami po ay nagkukulang, pero salamat po dahil Ikaw po ang pumupuno sa lahat ng aming kakulangan. Tulungan mo po ang bawat isa na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na patuloy na Ikaw ang siyang kilalanin. Ikaw ang siyang pagkatiwalaan. Ikaw ang siyang asahan, Panginoon. Hindi lamang po sa mga bagay ng mundong ito, kundi po pati po sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. We thank you, God, for you are able. You are able to deliver those people. You are able to deliver all of your children, Lord God, to the difficulties and situation that they have right now, Lord God. Oh, hallelujah. Salamat po sa pagpapagaling. Salamat po sa pagpapalaya. Salamat po sa patuloy na pagpo-provide, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa mga himala at mga himala na patuloy naming inaasahan na gagawin mo pa, Panginoon, sa mga araw ng bukas at sa darating na mga panahon. Oh, hallelujah. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat na merong mga suliranin, anumang suliranin, anumang sitwasyon. Dinadalangin ko po, Panginoon, na sila po iyong abutin sa oras na ito. Hindi po maiksi ang iyong mga kamay, Panginoon, para sila ay abutin. Kundi ngayong oras pa lamang, ngayong oras na ito, Panginoon, sila po ay iyong hinihipo at kinakatagpo lahat ng kailang pangailangan, sapagkat ang iyong mga kamay, Panginoon, ay makapangyarihan at sapat upang bigyan kami, Panginoon, ng katugunan sa lahat ng aming mga suliranin at alalahanin. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka limitado. Salamat po, Panginoon, dahil magagawa mo lahat ng bagay. Lord God, sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa, at ikaw lamang ang aming kailangan. You alone, Jesus. You alone. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Patuloy mo pong pagpalain at bigyan ng kaliwanagan ang puso't isipan
ng bawat isa. Sa mga nalulungkot at nagdadalamhati, patuloy po, Panginoon, na Ikaw ang siyang magbigay ng kaaliwan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kagalakan. Sa mga nahihirapan, Panginoon, Ikaw po ang magbigay ng kagaanan at mabuting pakiramdam ng kalooban. At sa lahat po, Panginoon, ng mayroong karamdaman, Ikaw po ang siyang magbigay ng kagalingan. Sa lahat po ng mayroong problema sa pinansyal, Ikaw po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat na kailangang pangailangan. Sa lahat po, Panginoon, ang mayroong problema sa relasyon, Ikaw po, Panginoon, ang mag-ayos sa pamagitan ng iyong biyaya. Ikaw pong magbigay ng kapayapaan in both parties. Hallelujah. Lord God, we glorify your name. We magnify your name. And we declare that you are awesome, God. You are awesome in this place. You are awesome in this life that we have. May your name be glorified. May your name be